Ang pagiging hari ba nasusukat sa lakas o sa tiyempo? Speed dating sa gubat? Sino ang makakahanap ng date? Sa unang hakbang ng buhay, ilan ang makakarating sa dagat? Sa unang hakbang ng buhay, ilan ang makakarating sa dagat? Iilan lamang na nilalang ang nagsisimula ng buhay na tila napakabigat agad ng laban sa kanila. Isa na dito ang isang bagong pisang pawikan. Wala pang isang oras sa mundo, pero ang schedule niya ay ganito na. Tumakbo, iwasan ng mga ibon, huwag makain, lumangoy, huwag malunod. Walang orientation, walang practice round. Sa itaas, paikot-ikot ang yellow-billed kite at saka pied crow. Para ba silang may group chat na alam na nila na napisa ang mga itlog? Ang mga ibong ito ay matatalinong mandaragit. Alam nila kapag panahon na ng pagpisa, parang buffet time. Pero may sikreto ang mga pawikan. Sabay-sabay kasi silang napipisa. Ang tawag dito ay predator swamping. Sa dami nila, hindi kayang maubos ng mga mandaragit ang lahat. Para bang buy one, survive many? Ang mga baby pawikan ay marami, pero kaunti ang nabubuhay. Isang inahin ay maaaring mangitlog ng 100 plus na itlog, pero kaunti lang ang umaabot sa adulthood. Para din silang may built-in compass, pinaniniwalaan na gumagamit sila ng Earth's magnetic field para mag-navigate sa malawak na karagatan. At kapag lumaki na sila, bumabalik sila sa pinanggalingan. Ang babaeng pawikan ay kadalasan bumabalik sa parehong beach kung saan siya pinanganak para mangitlog din. At eto na sila ngayon. Ang huling makalabas na pawikan ay mukhang kawawa talaga. Pero minsan, ang pagkaantala ay biyaya. Kapag nabusog na ang mga ibon sa naunang batch, mas kaunti na ang interes nila sa susunod. Sa kalikasan, minsan ang pagiging late ay survival strategy. Hindi lang pala sa party ang uso ang late entrance. Habang papunta sa dagat ang isang baby pawikan, may biglang gumalaw sa buhangin. Isang ghost crab. Mas maliit siya kaysa sa baby pawikan, pero huwag ka magpapalinlang. Malalakas ang sipit neto at kayang kaladkarin ang isang hatchling papasok sa lungga. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Nakawala ang baby pawikan, siguro dahil masyadong confident ang alimango at nag-post pa bago umatake. Sa wakas, ito na ang dagat. Pero teka, hindi ibig sabihin na ligtas na siya dito. Ang unang pagsubok ay ang mga alon. Ang malalakas na hampas nito ay kayang ibalik ang isang hatchling sa pampang. Kailangan niyang habulin ang kanyang paghinga. Likas na marunong lumangoy ang mga pawikan, pero kailangan pa rin niyang matutong kontrolin ang paghinga habang tinatamaan ng alon. Parang swimming lesson lang na may kasamang hurricane setting. Kapag nalampasan niya ang malalakas na alon, mas kalmado na ang tubig sa mas malayo. Ngunit, hindi ibig sabihin ay ligtas na siya. Sa ilalim kasi, may mga isda at iba pang mandaragit na naghihintay. Kaya ang batang pawikan ay sumisid na. Sa unang mga araw ng kanilang buhay, halos tuloy-tuloy ang paglangoy nila palayo sa baybayin upang makarating sa mas ligtas na bahagi ng karagatan. Speed dating sa gubat? Sino ang makakahanap ng date? Pagkatapos ng ulan, parang may magic show sa kagubatan. Lumilitaw ang mga paru-paro sa lahat ng direksyon. Pero teka, hindi lang basta lumilipad, hindi rin sila namamasyal. Sila ay may plano. Ang kanilang layunin, humanap ng kapareha. Sound simple, di ba? Ngunit isipin mo, may libo-libong iba pang paru-paro sa paligid para silang nag-i-speed dating sa gubat kung saan bawat booth ay may tanong. Ang solusyon dito, sundin ang ilog. Parang GPS lang para sa insect. Oops, left turn sa susunod na sanga. Straight lang hanggang sa mataas na lugar dahil may butterfly ball sa tuktok, parang event. At sa wakas, dumating sila sa tanging maluwag na puwang, ang walang punong tuktok ng Mount Maru. Dito, walang dahon ang makakablock sa kanilang mga standlight. Para bang disco floor para sa mga pang-ibabaw na insekto.
Ang strategy ng mga lalaki, simple, lumipad ng mas mataas, mas mabilis at mas flamboyant kaysa sa iba. Parang talent show na may kasamang aerobics. Kung ma-impress ang isang birheng babae, panalo na. Ang butterfly ay metamorphosis expert. Dumadaan sila sa 4 na yugto ng buhay: itlog, caterpillar, pupa, adult butterfly. Wala silang ngipin, pero may proboscis. Ginagamit ang kanilang mahabang straw para sumipsip ng nectar mula sa bulaklak. Colorful din at protective pattern. Ang matingkad na kulay ay maaaring magtakot ng predator. At hindi lang yan, ang kulay at posisyon ng pakpak ay nakakatulong para kontrolin ang init ng katawan. At tuloy pa rin ang paglipad nila. Ang event nilang ito ay parang butterfly ball na nagaganap lamang ng kalahating oras tuwing umaga at ilang linggo lang bawat taon. Kung hindi ka nakasama, sorry, mismo ang party ng taon. At ang bonus, ang birheng babae ay bumababa sa kagubatan pagkatapos ng event para mag-itlog, para bang after party sa rainforest. At bakit kaya ganun ka-fertile at luntian ang kagubatan sa ibaba? Salamat sa Agulhas Current, isang mainit na daloy ng tubig mula sa karagatang India. Parang invisible air condition at hydration system ng buong kagubatan. Daang-daang milya ang layo, pero ang kahalumigmigan nito ang nagpapanatiling buhay ng mga halaman at syempre sa susunod na henerasyon ng paru-paro. Ang pagiging hari ba nasusukat sa lakas o sa tiyempo? Sa gitna ng kapatagan, may isang lugar na tila paboritong tambayan ng elepante. Hindi dahil may wifi, kundi dahil may asin. Oo, isang asin. Hindi ito pamprito ng isda. Ang asin sa lupa o salt lake ay may mahalagang mineral tulad ng sodium na kailangan ng mga elepante para sa kanilang kalamnan at pangkalahatang kalusugan. Kaya naman, mula sa iba't ibang lugar, nagsama-sama rito ang iba't ibang hayop. Parang reunion. Naroon ang isang batang lalaking elepante. Siya ay nasa mas, isang yugto sa buhay ng bull elephant, kung saan tumataas ng gusto ang testosterone at mas agresibo at dominante ang kanyang mga kilos. Sa madaling salita, punong-puno siya ng hormones, punong-puno ng kumpiyansa, at medyo wala sa wisyo. Habang ang ibang elepante ay tahimik na ngumunguya ng maalat na lupa, siya naman ay naglalakad na parang may sariling background music. Ang mga elepante ang isa sa pinakamalaking land animal. Ang African elephant ang pinakamalaki sa lupa, mas maliit ng kaunti sa Asian elephant. Parang may superpower din ang trunk nila. Ang kanilang trunk ay may 40,000 muscles, kayang bumuhat ng mabigat at pumitas ng malaking damo. Ang malalaking tenga naman nila ay natural aircon, lalo na sa African elephant na ginagamit ang tenga para magpalamig ng katawan. Ang mga babaeng elepante naman ay nagiging fertile lamang minsan sa loob ng halos 2 taon. Kaya isipin mo na lang, kung makatagpo siya ng isang babaeng na sa tamang panahon, parang nanalo sa loto. At tila ba parang swerte ang batang elepante, walang mas matatandang lalaki sa paligid. Sa isang sandali, siya ang hari ng lugar, walang kaagaw, hari ng kumpiyansa. Habang abala siya sa pakikipagtalik, napahinto siya at may biglang dumating na isang matandang lalaking elepante. Mas malaki, mas mabigat at mukhang mas sanay sa laban. Parang sinasabi niya, "Tabi, ako na dyan." Nilapitan niya na rin agad ito. Agad sinugod ang paparating na elepante. Ang batang elepante ay nasa mas pa rin. Ang testosterone niya ay parang energy drink na walang off switch. Sa mundo ng elepante, ang mga ganitong laban ay hindi basta rambulan. Minsan, sapat na ang tindig at laki, pero minsan naman, kailangan talaga ng salpukan. At ang batang elepante, kumpiyansa siyang siya ang mananalo. Dahil sa sandaling iyon, ang tapang at hormones ay mas malakas kaysa sa takot. Pero dyan siya nagkakamali. Sa huli, maaaring matuto ang batang ito na ang pagiging hari ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa tiyempo at karanasan. Kaya layas ka na boy, madami ka pang kakainin bigas, halaman pala. Meron ka pa bang ibang alam na katangian niya? Ibahagi mo naman sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong content tungkol sa mga hayop, mag-follow ka na at subscribe mo na din ang YouTube channel natin. Salamat!